will never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend, and brought into your endless kingdom. And by the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy. Until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy. You took on the grave, so not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. You take us higher and higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. Oh, you're lifting us higher. Oh, you're lifting us higher. To strength, strength, faith to faith. Sing, we go from glory. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. We go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. You take us higher and higher and
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa umagang ito. Pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon Diyos, bagamat nandito na naman kami sa panibagong yugto ng nagaganap ng pandemic sa panahon na ito. Panginoon Diyos, maraming salamat at kami ginagabayan mo at inililigtas sa mga kapahamakan. Patuloy kaming dumalwalhati sa inyo, patuloy kaming sumasamba sa inyo sa espiritu at sa katotohanan. Diyos amang makapangyarihan, kami narito ngayon, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, luwalhatiin, O Diyos, sa inyong banal na pangalan. Ganon din, O God, maraming salamat Diyos sa umagang ito na kami ay magdaraos ng aming anibersaryo ng gawain na iniatang mo sa amin sa Victoria Reyes. Patuloy Lord na ikaw nga po ang tinataas namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Diyos. At ganoon din, O Lord, sa mga kapatiran na sa ngayon ay nakikinig at nanonood, Panginoon Diyos, sa gawain ito. I-bless mo nga po sila, Panginoon Diyos, pagpalain sila, O Diyos, at gawin mong ligtas ang kanilang mga buhay sa nagaganap na trahedyang ito ng bansa namin, Panginoon. Lord, patuloy kaming umaasa sa inyo na bagamat last year ay ang kaaway ay naghasik ng takot, kayo naman, Panginoon Diyos, sa panahon ito ay maghahasik ng kabutihan at mga blessing, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, spiritual blessing and physical blessing, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po at sa nalalabi pang oras ng aming pananambahan sa inyo ngayon. Kayo po ang manguna sa amin. I-bless mo po, Panginoon Diyos, ang lingkod mong gagamitin na magdadala ng mensahe, Panginoon Diyos, para sa aming lahat. Gamitin mo siya, itago mo sa inyong likuran at tanging salita mo lamang ang siyang mamutawi sa kanyang mga labi, O Lord. Buksan mo rin po ang mga puso at isipan ng bawat isa sa amin na ang salita mo, Panginoon Diyos, ay maikapamuhay namin sa pang-araw-araw naming pakikibaka, Panginoon Diyos, dito sa ibabaw ng mundo ngayon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, kalaki pang banal na espiritu, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen po. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpungi, kayo lang Panginoon ng mga ani. Sa inyo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa inyo lang ibibigay tanging pagkilala.
pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Dulot nyo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganaan. 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 Dulot nyo sa aking kaligtasan. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpundi, kayo lang Panginoon ng mga ani. Sa inyo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Sa inyo lang ibibigay tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin sama-samang purihin, nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Jesus, ako sa inyo'y bumahanga. Kamatayan ay hindi inalintana. Inapo niyong lahat ang kasalanan. Sa Diyos kayo ay nawalay, buhay niyo ang inalay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa inyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos nyo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan nyo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa inyong dakilang gawa. Pag-ibig nyo sa akin, ganun na lamang. Tulad ng isang yaman, inupo at iningatan. Liwanag ng araw at kalawakan. Walang hanggang katapusan ang biyaya kong nakamtan. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos niyo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan niyo ang daan patungo sa Ama.
salamat Jesus sa iyong dakilang buhay. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos niyo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan niyo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang buhay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos niyo ng lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan niyo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang buhay. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos niyo na ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan niyo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang buhay. Man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan niyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan niyo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan niyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan niyo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kayong katulad. Nagmahal sa akin ang tulad nyo. Pag-ibig nyo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan nyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa inyo ay natamo. Dahil sa inyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. At tagapagligtas, banal niyong pangalan, aking itataas. Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad nyo. Pag-ibig nyo'y wagas at di nagbabago. Tinatunayan nyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa inyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Pero ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan, aking itataas. Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aking lakas. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong
pangalan, aking itataas, Panginoong Yesus. Aking Diyos, iaalay sa inyo aking lakas. Sa'yo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan, aking itataas, Panginoong Yesus. Aking Diyos, iaalay sa inyo aking lakas. Iaalay sa inyo aking lakas. Iaalay sa inyo aking lakas. Okay, so welcome po mga kapatid sa umagang ito, at ngayon po ay bagamat tayo'y pinagbabawalan na naman na lumabas, kumbaga tayo nasa enhanced community quarantine na naman, hindi lamang ang lalawigan ng Cavite kundi maging ang Metro Manila, Bulacan, Rizal at Laguna, pero hindi tayo kayang hadlangan ng kaaway para siya ay purihin sa espiritu at sa katotohanan. Ganon din mga kapatid, sa ngayon tayo ay magdaraos ng anibersaryo ng pagkakatatag ng gawain ng Panginoon sa Victoria Reyes, Gaksim Victoria Reyes. Nung isang taon ay hindi tayo nakapagdaos kasi nasa kasagsagan ng pandemic ng COVID-19, pero hindi na pumayag ang Diyos na maulit pa ito, bagamat eto na naman ECQ, pero gumawa ang paraan ang Diyos para mairaos natin ang gawain na ito. At ngayon nga, wini-welcome ko ang bawat isa sa inyo. Sana makarating sa inyo ang mensahe ngayon sa atin ng Panginoon, maging inspirasyon sa bawat isa sa atin na hindi kayang hadlangan ng anumang pagkakataon o anumang sitwasyon ang pagpuri, pagluwalhati at pagsamba natin sa Kanya. Amen po ba? And sa ngayon, inihiling ko na buspusin ang bawat isa sa atin ng Espiritu Santo upang maunawaan natin kung anuman ang sitwasyon natin ngayon. Maraming pinasasalamatan ko na po kayo, at higit sa lahat, wini-welcome ko ang bawat isa sa inyo. May bisita man tayo o tayo man, welcome po lahat sa gawain ito. Mga kapatid, ito po ang pang-16 na anniversary, pang-16 na taong pagkakatatag ng Gaksim Victoria Reyes. Okay po, mga kapatid, at ito nga, sama-sama nating ipagdaos ang kaligayahan ito na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga buhay.
Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Ngayon pong araw ng linggo, ako po muli ang tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. Ang inyong lingkod, Reverend Arnelio Gregorio C. Salcedo. Espesyal po ang linggong ito sapagkat ang isang gawain ng Panginoon sa ilalim po ng God Almighty Community Church International Ministries, Victoria Reyes, ay nagdiriwang po ng kanyang anibersaryo na gawain. Kaya naman sa pagkakataon pong ito, hayaan niyo pong batiin ko ang mga kapatiran sa Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite ng Happy Church Anniversary. Nakakatuwa po na sa kabila ng pandemya na ngayon po ay ang ating pamahalaan ay nagpairal ng tinatawag na striktong level ng quarantine. Muli, tayo po, pamamagitan po ng technology, ang online, ay heto tayo na hindi mapigilan ay nagsasama-sama at nagdiriwang at nagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya naman po sa pagkakataong ito, hiyaan niyo po na basahin ko po sa inyo ang Hebrews chapter 13 verse 5 na ang sabi po ay, "Never will I leave you. Never will I forsake you." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ang Diyos na nagpasimula ng gawain ng God Almighty Community Church International Ministries, Victoria Reyes, at ngayon ay nagtawid sa mga nagdaang panahon na ang inyong biyaya ay nagpatuloy at ang mga kapatiran ay lumago na ngayon sa kabila po ng pandemya ay nagdiriwang ng kanila pong anibersaryo. Panginoon, hayaan niyo po na sa pamamagitan ng anointing ng Holy Spirit sa mensahe na amin po bibigyan ng daan. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng talino at pag-unawa. At higit sa lahat, ang inyong mensahe ay aming may pamuhay. Dakilang Diyos, humihingi po kami ng inyong patuloy na pagbibiyaya sa bawat isa sa amin. Na sa panahong ito ng pandemya ay matutunan namin, Panginoon, na panghawakan ang inyong salita. Matutunan namin na buong puso na magtiwala sa inyo. Matutunan namin patuloy pa na kami po ay lumago sa aming pong buhay Kristiyano sama-sama. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Tayo po ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Ito pong mensaheng ito na aking pong nais ibahagi sa inyo ay hiniram ko po sa isang kilalang preacher na si Rick Warren na may pamagat na 3 anchors in a crisis. Ano ho? So ano po ba ang ibig sabihin ng salitang anchor? Angkla. Ito po ay bahagi ng isang barko. Napakahalaga po ng angkla sapagkat
kapag ah, nakaparada ang barko at ito ay nakadaong yung barko, ay nilalagyan po ito binababa po yung angkla upang sa ganun ay hindi siya matangay ng hangin o kaya ng agos ng daloy ng current. So, hayaan niyo po na sa panahon ngayon ng krisis ay malaman po natin yung itong angkla na to at ano ang kahalagahan nito at paano natin mailalapat sa ating buhay ang tatlong angkla na to. Pero lumako muna tayo sa krisis. May mga bagay na ginagawa po tayo sa panahon ng krisis. Pero mas importante na ngayon, bigyan po natin pansin yung hindi natin dapat gawin. Tatlo po ito. At sa wikang Ingles, ito ay nagsisimula sa letter D. Una po ay don't drift. So sa Tagalog po ay huwag tayong patangay sa agos, huwag tayong patangay sa krisis. So ang mga marinero ay mahirap salungatin, nahihirapan salungatin ang ihip ng hangin. At ito po ay naranasan ni Pablo at ng mga kasamahan niyang pasahero at ng mga kapitan at marinero na naglalayag ng kanilang barko. Ito ay nangyari sa Acts chapter 27 verse 15, kung saan si Apostol Pablo at ang mga pasahero ng barko ay papunta ho ng kabisera ng Roman Empire, ng Roman Empire. Yun ay ang Rome. So, nung sila ho ay papunta na sa Rome, sapagkat si Apostol Pablo po ay gumawa na kinasuhan ng kanyang mga kababayan ng paglabag sa kanilang mga batas at maging sa batas ng Roman Empire. So, ginawa po ni Apostol Pablo, siya po ay umapila sa emperador. At meron namang siyang pagkakataon na umapila sa kadahilanan na bukod sa siya po ay isang Hudyo, siya rin po ay mamamayan ng Roma. So, yun po yung privilege ng mga Roman citizen nung panahong iyon. So, nung po sila ay naglalayag, nakasalubong sila ng matinding bagyo. At itong bagyo na ito ang tumatangay sa kanilang barko. Ito ay binabayo ng alon, binabayo ng hangin. At kapag ganyan ang sitwasyon, ay ang unang nangyayari ay nagkakaroon ng malakas na puwersa ang hangin, malakas na puwersa ang alon, tinatangay. Tinatangay ng bagyo ang barko. At tayo rin, kapag may mga ganyang sitwasyon sa buhay, yung quote-unquote, quote-unquote bagyo sa ating buhay, ang nangyayari ay yung goals natin sa buhay nakakalimutan. Dahil nga ang pansin ay nasa problema. Nakakalimutan natin kung saan tayo patungo. Okay? Dahil ang atensyon nasa
bagyo, hindi sa pupuntahan. No? Ganon din sa ating buhay, pag meron tayong problema, ang atensyon ay nakapokus sa problema, hindi yung ating layunin. At ganon din, nakakalimutan natin yung mga values at unti-unti na tayo po ay tinatangay ng bagyo. Ano pa po? Dahil noong mga sandaling yon, ang mga marinero ay wala pa hong tinatawag na compass, at pagkatapos ay dahil madilim ang panahon, di nila nakikita yung mga bituin kung saan sa langit, kung saan yun ang nagiging batayan ng kanila pong paglalayag. Ganun po sila, no? Wala pa hong GPS noon. So, dahil nga madilim, ano doon na hindi nila makita kung saan yung direksyon ng kanilang paglalayag dahil nga sa bagyo. So, sa ganyang sitwasyon ay madilim dahil bagyo nga, ang tendency ay tangayin ng ihip ng hangin at bayo ng alon ang buhay po natin. So, ang problema ay malakas ang kanyang puwersa laban sa atin hong layunin, malakas ang puwersa laban sa atin hong gustong gawin. Pangalawa na hindi natin dapat gawin sa panahon ng crisis ay bukod sa hindi tayo dapat patangay, huwag po tayong mag-discard. Discard. Tagalog po ay huwag tayong magtapon. So, noong pong naglalayag na at binabayo na sila, nasa gitna sila ng malakas na bagyo, ang nangyari ay ganito, no? Sa Acts 27 verse 18, we took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. So, bakit po sila nagtatapon ng mga kargamento? Yun ay upang gumaan yung barko. Okay? Bakit kailangan gumaan? Upang maiwasan na lumubog dahil nga mabigat. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit sila po ay nagtatapon ng mga kargamento. Pero hindi lang po sila nagtapon ng mga kargamento. Okay? Nagtapon din sila ng kanilang mga pagkain. No? Okay, yung mga bagay na mabibigat, tinapon po nila. At dumating po sa punto na sila mismo ay kailangang tumalon sa dagat at lumangoy patungo sa pampang. So, bakit po kailangan hindi tayo magtapon ng mga gamit? Kasi nga po, no, nakikita po natin ang ating mga sarili sa panahon ng krisis. Tayo po ay natutukso na magtapon ng mga bagay na importante dahil sa pressure, no? At dahil sa gusto nating alisin ang mga ito. Nagiging tayo impulsive. Atin ang isinasantabi ang ating pong mga pangarap sa buhay.
at tinatakbuhan natin ang mga relationship natin. Tinatapon natin ang mga values na ating pong natutunan nung tayo po ay mga bata pa lamang. Bakit? No? Kasi nga, ang ating pag-aakala ay kapag ginawa natin yon, gusto natin makapagpasimula tayo muli ng bagong buhay. Ano? Okay? So, kaya natin siya tinatanggal sa atin. Okay? Natanggal natin yung ano to? Hindi, yung bang hindi umubra, hindi are. No? So, sa buhay ko, kaya alisin ko na to. No? Alisin ko na to. Okay? Santabi ko na itong mga to. Ha? Nagiging pa bugso-bugso ang ating desisyon. Okay? Ayoko nang lalayo na ako sa mga taong nasa palibot ko. So, yun po nangyayari. Kung minsan, o madalas, sa panahon ng krisis na ating po naranasan sa buhay. At ang pangatlo, no, una po ay tinatawag na drift. Tinangay tayo ng bagyo. Pagkatapos ay nagtapon tayo ng mga importanteng bagay sa ating buhay. At ang pangatlo ay yung pinakamatindi. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay? Yun po yun eh. Sa Acts chapter 27 verse 20, when neither sun nor stars appeared for many days, hindi lang kundi sa araw. Hindi, maraming araw po ito na lumipas. The storm continued raging. We finally gave up all hope of being saved. Wala na. Wala na silang pag-asa pa na maligtas pa. Alam niyo po, sa mga sukdulang krisis na dumarating sa ating mga buhay, ay dumarating tayo sa punto na nawawala na tayo ng pag-asa. No? At ang pinakahuling bagay na ating tinatapon ay ang pag-asa. At maaaring yun din ang nararanasan nyo ngayon, nararanasan ng mga taong malapit sa atin pong buhay. Sa panahong ito ng ECQ. Sa totoo lang, nung pong buwan ng Enero na mababa ang mga insidente ng infeksyon ng COVID-19, medyo nabubuhay na tayo ng loob. Tapos lumipas po yung Pebrero na gano'n po na umiigi na. No? Tapos ito na naman tayo ngayong Marso, na inilagay na naman tayo sa isang kategorya na pinakamahigpit na quarantine, yung ECQ, na ang ibig sabihin po Enhanced Community Quarantine, na magsisimula po sa March 29, mamayang 12 midnight magsisimula po yun. Kaya ano na naman to? No? Paano na naman ang hanap buhay ko? Paano na naman ang kabuhayan namin? Paano na naman ang pagkakainin namin? Paano na naman? Ayan, ang dami na, na halos siguro nagsisimula na naman tayong mawalan ng pag-asa. Pero tingnan natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang dapat na maging yung desisyon natin. Okay? So, tandaan po natin, na noong pong yung mga marinero ay mawala ng pag-asa, nakalimutan nila na ang Diyos ay in control. Amen po ba?
nakalimutan nila na ang Diyos ay mayroon pong plano. Nakalimutan nila na ang Diyos ay pwedeng magbigay ng pag-asa sa kanila sa gitna ng kanilang hopeless na situation. Ano po? So, ang amazing part po ng story na ito ay si Paul. Ang kanya pong reaction, no? Tandaan niyo po na siya ay isang preso nung mga oras na to na binabantayan ng kawal Romano. Okay? Pero pansinin po natin na ito po si Paul. Ang reaction niya, kalma lang. Amen po ba? Pangalawa, panatag, confident. At meron po siyang courage, no? Okay? Meron siyang malakas ang kanyang kalooban sa panahon na ito ng krisis. At tayo rin po, no? Na huwag po tayo magpanik na nauuwi sa tinatawag na panic buying. Kundi kalma lang. No? Calm. Kalma lang po tayo. Confident. Bakit confident? Mamaya malalaman po natin. No? At bakit kailangan magkaroon ng courage, no? O malakas, matapang. Amen po ba? Yan po si Pablo, ganyan din po tayo. Amen. Okay? Ang mga marinero, natural ang kanila pong response sa panahon ng bagyo. Pero hindi dapat tayo maging ganun. Amen po ba? Marami po mga tao sa panahon ito ng pandemya, nandiyan dyan na nagkakaroon po ng cabin fever, nagkakaroon po ng apektado yung kanilang mental health, no? Pati yung kanilang bulsa at marami pang iba. Pero hindi po tayo dapat mataranta. Ano ho? Okay? Hindi po tayo dapat maguluhan. No? Kundi dapat tayo po ay magkaroon ng ibang reaksyon. Sapagkat ang one test of our Christianity is how we handle a crisis. Yun po yan eh. Bakit nagkakaroon ng ano ang dapat na maging damdamin natin sa panahon ng krisis? Matuto tayo. Sabi nga carry. Marunong magdala, no, ng krisis pagka sa buhay. Alam niyo po, napakadali pong mabuhay bilang isang Kristiyano kung ang lahat ng bagay sa buhay po natin ay okay, no? Kapag ang ating po mga prayers ay sinasagot ng Panginoon, kapag tayo po ay mayroong magandang kalusugan, at kapag ang ating pong kita ay tumataas, ayan, no? Napakadali po. Pero, sabi nga po, character is revealed in a crisis, not made in a crisis. Ibig sabihin, ang ating pong karakter, ang ating pong pag-uugali ay nakikita sa panahon ng krisis. Hindi po na gagawa ng krisis. So, kung tayo po ay nagpapanik, hindi dahil sa krisis, kundi ganun tayo. No? Ngunit kung tayo po ay kalma, panatag, matapang, nire-reveal yan ng krisis. So, what should we do when things look as if they are falling apart and we are battered by big problems?
Acts 27, verse 29. Ang sabi po ay ganito, fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. So, ano po ang ginawa nila? Nagbaba sila ng kanila pong mga angkla. No? Nagbaba sila ng mga angkla at ilang angkla yon? Hindi lang ho isa, hindi lang ho dalawa, hindi lang ho tatlo, hindi lang ho tatlo, kundi 4 na angkla. Yan. So, yun po yung ginawa nilang desisyon. Wala na silang kargamento, wala silang pagkain. No? Dumaan na ang kanila pong barko, pero dahil po sa angkla, sila po ay naging hindi natangay. Hindi ho natangay ng bagyo. Nagkaroon sila ng hindi rin ho drift. Tapos wala na silang magamit, discard, tinapon na nila halos. At pagkatapos yung despair nila, no? Kawalan ng pag-asa, ay mayroon pala silang nagawa. At yun ay ang pagbababa ng kanilang angkla. Okay? Now, the safest thing to do when we get in a storm is to drop our anchors. Ang ibaba ang mga angkla at manatili. Alam niyo po, ang sitwasyon, nagbabago po yan. No? Pero ang Bible ay nagsasabi na ang sinuman na nagtitiwala sa Diyos ay hindi matitinag tulad ng bundok Sion. Yan po ay mula po sa Psalm 125 verse 1. Tandaan po natin, ulit ko po, ang sinuman na nagtitiwala sa Diyos ay di matitinag tulad ng bundok Sion. Kapag ang mga tao po ay nakararanas ng mga mabibigat na problema, gusto po nila baguhin ang lahat sa kanilang buhay ng sabay-sabay. Dahil sa ang sitwasyon ay overwhelming at hindi nila makuhang manatili. Ang isang tao ay pwedeng mawala ang kanyang kasama sa buhay sa pamamagitan po ng kamatayan o divorce o paghihiwalay. At ang typical na reaction ay, I'm going to quit my job. Ayaw ko na magtrabaho. I'm going to sell everything. Ibebenta ko na ang lahat and move to a whole new location and start over. At lilipat sa panibagong lugar at magpapasimula muli. Tama kaya yun? Alam niyo po, kapag tayo po ay mayroong mabigat na problema, hindi po yun ang dapat natin gawin. Hindi po more change, drastic changes. Kundi ang kailangan po natin ay baba ang ating mga anchors at magkaroon po ng stability. Pansinin po natin si Apostol Pablo. Bakit po meron siyang panatag na kalooban? Ano? Okay? Kasi meron siyang 3 angkla sa buhay. Amen po ba? Ito yung po nag-encourage sa kanya sa panahon ng crisis. Ito pong 3 katotohanan na ito ay nakaangkla siya sa 3 katotohanan na ito at nagbigay sa kanya ng stability sa panahon ng bagyo. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung 3 angkla na yan.
Ang una pong angkla ay ang presence of God. Ito po, pakinggan yung maigi. Storms can never hide us from God. Kailanman ang bagyo ay hindi po tayo pwedeng itago sa Diyos. Amen po ba? Maaaring hindi natin siya nakikita, pero nakikita po tayo ng Diyos. Maaaring naisip natin ay napakalayo ng Diyos. Subalit, siya po ay nasa ating kalagitnaan at nagmamasid. Di po ba siya ang ating Panginoon Jesus ay meron pong pangalang Emmanuel na ibig sabihin ay God is with us. Amen po ba? Kadalasan na iisip natin kapag tayo po ay merong matinding problema, saan ang Diyos? Okay? Ako rin po, may ganyang pangyayari kamakailan. Yung pong magkasakit si Sister Tess na natigil po yung kanyang dialysis sa kadahilanan na pinaghihinalaan na meron siyang COVID-19. At naghanap kami ng ospital na dadalhan sa kanya. Subalit wala. Ay tumawag kami sa Diyos. At andyan yung pagkainip, andyan yung mawawala na ng pag-asa, no? Asa ka Lord, ba't di ka agad kumilos? No? Pero kumilos ang Diyos ayon sa kanyang timing. Dahil kasama po namin siya noong panahon na yun. Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Ang pangalawang angkla ay God's purpose. Yung kanina ay God's presence, ngayon naman po ay God's purpose. Merong layunin ang Diyos kung bakit niya pinahihintulutan na mangyari ang mga bagay-bagay na ito sa ating pong buhay. Pinapahintulutan niya mangyari ang pandemya sa atin ngayon. Dapat ang bawat Kristiyano ay magkaroon ng sense of destiny. Ibig sabihin ng destiny, future. Okay? Alam dapat natin ang ating future. Magkaroon tayo ng sense of destiny. Saan tayo papunta? Hello? Saan tayo papunta mga kapatid? Amen. Sa langit. Okay? Yung po ang ating destination. No? Alam niyo po, hindi ho tayo narito sa mundo para lamang po maging pamasak butas. No? Okay. God has a specific purpose and plan for your life. Kapatid, may purpose ang Diyos para sa iyo at maging sa panahon ito ng pandemya. Okay? Ang storm sa buhay po natin ay isang temporary setbacks towards fulfilling that purpose. Okay? So, ako, natutuwa ako sa Panginoon dahil sa ilang pong mga kapatid natin, yung purpose ng Diyos, sumbait pinahintulutan niyang mangyari itong pandemya ay naintindihan nila. Andiyan po si Pastor Mark Lee at si Sister Karen na ngayon ay meron ng isang bundle of joy na matagal po nila pinag-pray sa Panginoon. At nandun po si Brother Jeffrey Vidal at Sister Eli na Sister Eli po ngayong katapusan ay magkakaroon na rin ng kanilang sariling bundle of joy. Okay? Nangyari po sa panahon ng pandemya.
So, hindi ho natin kinatutuwa yung pandemya, ha? No? Kundi ang kinatutuwa natin ay nakita po natin yung purpose ng Lord. Kung bakit inalaw niya ang pandemyang ito sa buhay ng dalawa po nating couples. Amen? At maaaring kayo rin. Natatanong nyo ang Diyos. No? Ako, natanong ko ang Diyos, bakit nangyari itong pandemya na ito? May purpose ang Lord. At yun ay lalo po first hand makita namin ang provision ng Lord noong panahon na si Sister Tess ay nagkasakit. Hindi ho COVID. Yung sakit niya, pneumonia. Okay? Pero gumaling po siya, purihin ng Panginoon. So, mandami pong kwento noon. Pero, patuloy tayo dun sa ating pong third anchor. No? Ang third anchor is yung promises ng Diyos. Okay? God's promises. So, God keeps His promises without fail. Mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos ay hindi napapako. Amen? Mga politiko, mga taong mga kilala natin ay nangangako, pero asaan. Pero ang Diyos, pag nangako, hindi napapako. Ano po ang ginagawa natin sa pangako ng Diyos? Pinanghahawakan. Nangahawakan natin po yun, kapatid. Okay? Storms cannot hide our faces from God because God is always with us. Kahit ang dilim-dilim na, no? Nainisip natin na wala na. No? Ang Diyos po ay naririyan. Storms cannot change the purpose of God because it is ultimate. Storms cannot destroy the child of God. Storms, mga kapatid, ay hindi makawawasak sa mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Diyos ay sigurado. Hindi ho siguro, kundi sigurado. It's sure. Okay? So, balikan natin uli yung tatlong angkla na yon. Una po ay yung pong natawag na presence of God. Yung po yung pinanghawakan ng Apostol Pablo. Pangalawa ay yung purpose of God. Yung pong layunin ng Diyos sa ating buhay. At ang pangatlo ay ang promise ng Diyos. Amen po ba? Panghawakan po natin mga kapatid. May ilan po sa atin na nagdaraan sa matinding pagsubok ngayon. Kaya ako sinabing ilan, siguro, hindi siguro ilan, kundi halos lahat. No? Our problems are overwhelming us. And we think we are going under for the last time. Ito na yun. Matindi to. Okay? Pero God says this to you. Kapatid, you may lose the cargo. You may lose the tackle of the ship. You may lose the ship. You may even get wet. But you are going to make it because of the promise of God. Amen po ba? Amen po ba? No? Dahil sa pangako ng Diyos, tayo po mga kapatid ay makararaos. Hindi lang basta makaraos, no? Kundi magiging better tayo as a Christian. Amen. Now, what should we do while we are waiting for the crisis to end? Ano ba dapat natin gawin habang inaantay natin itong pandemya na ito na matapos?
Fearing, sa Acts 27 verse 29, sabi po ay, fearing that we should be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. No? Ba, nanalangin po itong mga tao, ito pong mga pasahero, ito pong mga marinero, pati po yung kapitan. Nanalangin po sila. Okay? So, anchor yourself on the truths of God and pray. Yun po ang dapat nating gawin ngayon. Manangan tayo sa mga katotohanan ng Diyos at patuloy na manalangin. Sabi po sa Acts chapter 27 verse 39 to 44, morning came, the sailors didn't recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach where they decided to run the ship aground. All 276 people jumped overboard and got safely to land. Hallelujah. Mga kapatid, God says, I am with you. I am with you sa kabila ng pandemic. I am with you sa kabila ng mga problema kinakaharap mo pa. Hayaan niyo po. Let His truth stabilize your life and give you the confidence you need in every crisis you face. Storms cannot hide God from you or you from God. Yung mga bagyo, hindi po tayo maitatago sa Diyos o tayo matago sa Diyos. O ang Diyos matago sa atin. God is a purpose for your life. Meron pong reason para sa lahat ng ito. And you are going to make it safely to land. Amen po ba? Okay? May landing na mangyayari. Sabi po, dahil sa ang ating pong Diyos ay nagsabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa encouraging message niyo po para sa amin. Na kami po sa panahon ito ng pandemya ay kumapit manangan. Manangan sa inyong presence. Manangan sa inyong purpose. Manangan sa inyong promise. At kung ito ay gagawin po namin, nasasamahan pa namin ng panalangin. Magkakaroon kami ng safe landing sa buhay. Maraming salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy anniversary sa ating po mga kapatiran sa Daksim Victoria Reyes. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw ang sumaatin mga kapatid.
Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaluwalhatian, at sa mga nagdaang panahon ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Higit sa lahat sa buhay ng mga taga Victoria Reyes at sa panambahan ng ating Panginoon sa lugar na ito, ako po ay bumabati ng happy anniversary sa inyong lahat, sa ating lahat na tunay na nagpapagal at nagpapagamit sa ating Panginoon. Mga kapatid, ating pong ipagpatuloy ang paglilingkod natin sa ating Diyos sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo hanggang sa dulo ng mundong ito. Muli mga kapatid, happy anniversary! Good day to everyone. Ito po ngayon. Ngayon po sa oras na ito, gusto ko po kayong patigin. Ako po si Brother Timothy Lazo. From Cagayan Outreach po. Po nakasin doon. Binabati ko po kayo. Gaksing Victoria Reyes. Happy anniversary. God bless you. Yun po. Bye-bye. Thank you. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, ayo, ayo,
for your